Getting PR doesn't mean a success. Kung sa pagkuha nito ay it crushes you mentally, emotionally, physically, lalong-lalo na financially. Ang iba nagsasabi na, worth it pa ba na mag-Canada ngayong panahon na to? Lalo na kung wala ng laman ang bank account mo? Or paubos na? Matatawag pa rin ba na worth it ito? Kung ang pakikipaglaban mo para sa pagkuha ng permanent residency ng 3 to 5 years ay mauuwi lang sa wala. Marami na pong mga instances o mga pangyayari dito, lalo na sa Nova Scotia. Yung mga temporary foreign workers, kasama nila yung mga buong pamilya nila, pati mga anak, at nag-aaral na dito, nagkaroon na ng mga friendship, pati nagkaroon na din ng magandang trabaho si Mrs., yung open work permit, tapos biglang naapektuhan ng pagbabago ng policy ng immigration ng Canada, lahat biglang uwi. On the other hand, marami din pong nagsasabi na worth it pang mag-Canada. Depende na lang po kung ano ang pasok nyo dito sa Canada. Ang labanan kasi dito sa Canada ngayon is yung skills natin. Ang skill natin na belong sa high-skilled, high-wage, at in-demand ito, safe po tayo. Malaki ang chance na magkakaroon tayo ng smooth transition dito sa Canada. Nakakalungkot po ang katotohanan na ito na nangyayari po sa ibang mga kababayan natin dito sa Canada. Pero kailangan po nating sumunod sa mga policy changes ng bansa. Hindi madaling tanggapin, pero kailangang tanggapin para makapagplano ng susunod na gagawin at makapag-move forward sa Plan B. Di po ba meron pong kasabihan na kung para sa'yo, kahit anong hirap ang madaanan mo, ay ibibigay yan ni Lord sa'yo. Para talaga sa'yo yan. Lahat po ng mga nangyayari sa buhay natin, naniniwala po ako na lahat ay may rason. Hi everyone! Welcome back to our channel. Kumusta po? Pasensya na po sa mga taga-subaybay natin. Dahil minsan na lang po talaga ako makagawa ng video ngayon kahit anong sikap kong gawin. Mahirap pong pagsabay-sabayin pagka tayo po ay isang single mom at tayo lang po ang bumubuhay sa pamilya natin. Para po sa mga nagme-message sa akin, kung worth it pa po ba na mag-Canada sa panahon ngayon, ito po ang sagot para sa inyo. Ito po ay opinion ko lang, since nagtatanong po kayo sa akin, ibibigay ko po yung sagot ko base po sa mga naobserbahan ko po dito sa Canada at base din po sa experience ko. Maari po ang iba ay hindi po sang-ayon sa opinion ko, pero opinion ko po ito. Pero kung meron po tayong gustong i-share na mga karanasan natin dito sa Canada, maaari din po nating i-comment para po yung mga gustong mag-Canada o may balak na mag-Canada sa future at mapanood ang video na to at makapagbasa sa comment, ay magkakaroon po sila ng idea at kung ano po yung mga bagay na dapat iwasan nila at ano po yung mga bagay na dapat na ihanda o i-prepare nila bago po sila magtungo dito sa Canada. Pag-uusapan natin dito yung mga naka-temporary foreign workers, mga naka-tourist visa, international students, yung mga high wage, low wage. Huwag na natin isama yung mga pumunta ng Canada na landed PR na inisponsoran ng kanilang mga kamag-anak o pamilya. Kung ang pasok nyo po dito sa Canada ay high-skilled, in-demand job, high wage, ay ituloy nyo po ang application nyo. Kung sa tingin nyo po ay nakakatulong po ito sa iyo at sa pamilya nyo. I-compare nyo po kung saang bansa po kayo ngayon. At kung may magandang benepisyo po ba para sa inyo ang pagpunta dito sa Canada. Ito ang dapat na mga tanong natin bago natin i-grab ang opportunity na ito. Magkano ang nagastos mo? Ano ang trabaho mo or occupation mo? Magkano salary mo? Saang province? May permanent program ba ito for permanent residency? Para pag naging eligible po tayo for PR, ay pwede na po tayong mag-apply. At once maging PR na po tayo, pwede na po nating dalhin ang ating pamilya. At kailangan din po nating tanungin ng ating employer kung susunod po ba sila sa ating kontrata. Kung susundin ba nila ang work hours na ibinigay sa'yo as per your contract. Dahil may mga ibang employers po na hindi sumusunod sa kontrata. At kung sa tingin po natin na medyo alanganin tayo, ay huwag nating ituloy ang ating application. Diyan na lang po tayo sa bansa na kung saan po tayo sa tingin natin
ay magiging stable ang ating pamumuhay. Aware naman po tayo na pag sumubok po tayo sa isang bansa, lalo na pag nagsimula po tayo sa umpisa, ay talagang mahirap po talaga. Kaya kailangan timbang-timbangin po natin ang ating desisyon. Kung tatanungin niyo po ako, nasa high wage category po tayo at meron pong klarong permanent residence pathway para sa inyo at may high possibility na makukuha ang ating pamilya, ay igagrab ko po ito dahil it's worth it para po sa akin. Dahil sa aking pananaw, hindi man tayo yayaman sa pag-migrate o sa pagpunta dito, pero yung quality of life ng pamilya mo in the next generation ay magpapatuloy. At least, start sa akin. Magbabago kahit paano ang takbo ng buhay sa mga susunod na henerasyon ng pamilya. As long as na magiging masaya at mapaganda ang buhay, kahit papano, dun ka kahit saang sulok ng mundo. Lalo na pag pamilyado tayo at may mga bata. Pag andito po sila sa Canada, mas advantage po. Nasa first world country po tayo, magkakaroon po tayo ng chance na magiging Canadian citizen ang mga bata at malaking advantage po ito sa kanila. Kahit na tayong nagsisimula na mga nagtatry dito sa Canada, kahit na dumaan tayo sa hirap, basta po yung mga anak natin ay magiging secure ang future nila. Hindi man magara, pero andun na sila sa pinto para magkaroon ng magandang future. 'Di ba? Nakakapagod na kasi yung palagi tayong mahirap na lang, yung hindi tayo umuusad. Pasintabi po sa mga kababayan natin, mahirap po ang buhay sa Pilipinas. Mahirap na hindi ka umuusad. At least dito sa Canada, nahihirapan ka man, pero umuusad yung buhay natin. Yun po ang ibig kong sabihin. At maipapasa po natin ito sa sunod na henerasyon. Paulit-ulit ako. Kung hindi man sa Canada ang swerte natin, at least nag-try tayong sumubok para sa ikakabuti ng ating buhay, para sa pamilya natin. Karamihan sa ating mga Pinoy, pamilya ang dahilan, kaya po tayo mag-a-abroad. O mga OFW, makaka-relate dito. Ang sakripisyo natin ay hindi basta-basta para sa ikakabuti ng ating pamilya. Dito naman tayo sa mga temporary foreign workers, kung ito ang pasok natin sa Canada. Kung ang habol po natin ay makasama ang ating pamilya dito sa Canada as temporary foreign worker, mas mainam po o I would suggest na mas safe po na isecure muna natin ang ating permanent status o ang ating status dito sa Canada bago natin kunin ang ating mga pamilya. Kung sakali po na mabibigyan po tayo ng opportunity na makapagtrabaho dito sa Canada as temporary foreign worker, although po, ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, yung kontrata ngayon as ginawa na lang po nilang 1 taon. So isipin na lang po natin na ito ang isang paraan na makapag-ipon tayo at makakatulong din sa ating pamilya. Huwag muna nating isipin na makukuha natin yung mga pamilya natin. Isipin na lang natin na para tayong nagtatrabaho sa Middle East, sa Hong Kong, Taiwan, Singapore, or Japan na naka-contract tayo. Malay natin, di ba, habang nandito tayo, may pagbabago na naman sa policy ng immigration. Hindi po lingid sa atin na paiba-iba ang policy ng immigration ng Canada. Parang weather dito sa Canada, every 5 minutes nagbabago. Kaya i-grab na natin to. Sayang din ang opportunity. Lalo na pagka dumaan po tayo sa mga agency sa Pinas, katulad ng sa pinsan ko, dumaan po siya sa Mercan as truck driver, wala po siyang malaking gastos. Ang ginastos lang po niya is yung mga personal na mga documents niya. Pero kung pumunta kayo dito sa Canada as temporary foreign worker at malaki ang gastos nyo, katulad ng 500,000 to 1,000,000, ay wag nyo na lang pong ituloy. Mag-business na lang po kayo kung saan po kayo galing na bansa or manatili na lang po kayo dyan. Dyan na lang po tayo mag-ipon ng pera at magpundar na mga gusto natin para makatulong sa ating pamilya. Uulitin ko po, kung may mag-o-offer po sa inyo as temporary foreign worker dito sa Canada, kailangan nyo pong balansehin ng maigi ang sitwasyon. Compute nyo po yung sahod nyo, kung kaya po ba na bawiin yung 500,000 to 1,000,000 na gastos nyo dito sa Canada as temporary foreign worker na
low wage. Sa totoo po, mahirap po mag-ipon ng pera dito sa Canada. Mahirap ipunin ang 500,000. Kahit nga 200,000, mahirap ipunin pag naka-low wage ka, lalo na pag naka-close work permit tayo. Ibig sabihin, exclusive lang po tayo sa kumpanya na nag-hire sa atin. Hindi po tayo pwede na magtrabaho sa ibang company. Init siya, pero malamig ang hangin, kaya kailangan mo pa ding mag-jacket. Pero dito ako sa loob ng car, medyo mainit-init. Hindi ko na ni-remove yung jacket ko kasi gusto ko yung warm. Kasi yung mga natin, panuhot pa sa Bisaya, motukar. Sakit traba ang mga tuhod. So yun nga po. Pagdating naman sa mga international students, marami pong nag-i-email sa akin kung worth it po ba, kung maganda po ba mag-international student sa panahon ngayon dito sa Canada. Ang international student po, hindi naman din po lingid sa atin na hinigpitan din ito ng Canada. Ang pagkakaalam ko, correct me again if I'm wrong, pag nag-graduate na po kayo sa kurso ninyo, ay kailangan nyo pong lumabas ng bansa. Hindi po ako sure kung kasama dito yung mga masteral, mga doctorate, yung mga ganon. Hindi ko po sure yon. Pero yung mga nagmamasteral, mga doctorate, pwede po silang mag-sponsor ng spouse nila. Mag-open work permit. Pero hindi po basta-basta ang gastos ng international student. At hindi ko din po i-recommend ito. Kasi sa panahon ngayon talaga, ang mata ng immigration ay nasa mga international students, sa mga tourist visa, sa mga temporary foreign worker. Ito po ang mga hinigpitan nila kasi kailangan po nilang magpaalis ng mga tao sa Canada kasi sobra-sobra na po talaga ng taas ng population ng Canada. Hindi na po ma-accommodate ni Canada yung sobrang daming tao. Kahit na po dito sa mga rural areas, lalo dito sa Atlantic, yung mga low wage sa hospitality ay nakasara po ang mga program na ito sa PEI, I think, at saka sa New Brunswick. Ang kasunod nyo niyan, itong Nova Scotia. So sa mga nagtatanong po, ito po talaga yung sagot ko. Worth it po na mag-Canada kahit po sa panahon ngayon. Bakit pinili ko ang Canada kahit na mahirap ang buhay dito? Dahil po, nung nasa Middle East ako, sa Dubai, matagal po ako doon, may pera nga po doon at masaya. Lahat po ng mga artificial na pangpasaya nandun po lahat sa Dubai. Lahat po ng luho, mabilis mo lang pong makuha sa Dubai. Kasi nga po, walang tax, diba? Ang nakakasad lang po kasi, pag nasa mga ganyang lugar tayo, Middle East, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Japan, pag naka-contract worker lang po tayo, meron po tayong libreng ticket, di ba? Automatic libreng ticket pag uuwi ka ng Pilipinas. Ang sa akin noon, sa Dubai, libre po ako ng ticket every year. Kaso lang po, pag nagbakasyon ako, isang buwan ko lang po makasama yung mga pamilya ko. Ang ending po, hindi po ako kilala ng bunso ko. Nakikita lang po niya ako sa mga video call. Pero kung isipin mo, habang buhay mo bang gagawin ang ganon? Yung makakasama mo lang yung mga anak mo, pamilya mo, in a short period of time? Parang buhay lang din, maiksi ang buhay. Doon po ako na nagising. It hit me so bad nung nawala po yung asawa ko noong 2014. Doon po ako natauhan. Sabi ko, anong gagawin sa pera? Malayo ka naman sa pamilya mo. Umalis ka ng Pilipinas, bata ka pa. Pag uwi mo ng Pilipinas, senior citizen ka na, wala kang pension. Hindi naman lahat ng mga OFW ay nagko-contribute sa pension o may naipundar kasi mga low wage din at inuuna ang pagtulong sa pamilya. Balikbayan, box pa more, halos kada 6 months or 5 months, 3 months, 2 months or buwan-buwan nagpapadala ng balikbayan box. Kaya para sa akin po, worth it na po dito sa Canada dahil ang pinaka-goal ko naman is gusto kong makasama yung mga bata habang lumalaki sila. Pag uwi ko sa bahay, nakikita ko sila. Diba? Yun ang spices sa buhay natin. Yung nandun yung pamilya natin. So, ang Canada po ay second home ko na po. Kaya hindi po natin ipagtataka na kadalasan po ng mga tumitira sa Canada na itinuring ang Canada na second home ay napupuno sa utang. Dahil ang iba bumibili ng bahay, bumibili ng sasakyan, o bumibili ng mga ari-arian o ano paman dahil nagsisimula sila dito sa Canada at gusto nilang mahalin na tumira dito sa Canada. Ibig sabihin, Canada is their second home.
Ako din po. Syempre, first home ko ang Pilipinas. Masaya doon. Masaya talaga doon. Pero kung nagkasakit ka, eto ha, tayong mga OFW, tatanda talaga tayo, sasakit yung mga likod natin, mayroon tayong mararamdaman na masakit sa katawan, tanda talaga tayo. Pag uwi natin sa Pinas, ang mahal ng medication doon. Pati yung cotton, yung bolak, kailangan mo pang bilhin. Promise. Pero kung dito sa Canada, kahit na may mga naririnig tayong mga negative comments about sa medication dito sa Canada, pero malaking bagay yung wala kang ilalabas na pera. Lalo na pag may company insurance ka. Maganda ang Canada. Worth it talaga. Kalain mo, example na lang ha sa buhay ko, single mom ako, nakayanan ko. Kahit na low income ka, nakakaroon ka ng sasakyan kasi necessity siya. Depende sa'yo kung gawin mo siyang bonggang-bongga at magiging luho mo na yon. Mga pagkain, mabilis mo lang bilhin. Lahat ng mga gustong hilingin ng mga anak mo, kayang-kaya mong bilhin kung hindi mo ikokontrol. Depende po talaga sa'yo yung quality of life. Iba. Kung nasa class Z tayo sa Pilipinas, dito ang class Z parang nasa middle class na kung ikukumpara mo siya sa Pilipinas. Ganun po, worth it po talaga. Hindi po ako nangungumbinse. Nasa sa inyo po yon. At the end of the day, desisyon nyo po yan. Adong mahaba na po ang ating video. Maraming salamat po sa pagpapanood. Sana po ay may natutunan tayong bago at nakakatulong tong video sa inyo sa pagpaplano nyo sa pag-migrate dito sa Canada o sa pagtatrabaho dito sa Canada. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para po ma-notify tayo kung kailan ulit ako makapag-upload ng bagong video. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers. Hindi ko po ini-expect kahit minsan lang po ako mag-upload, meron pong tumatangkilik sa ating munting video. Maraming salamat po. Bye! God bless everyone! Bye! Ingat!